Isang bata, pinatay daw ang kanyang ama dahil hindi na pagbigyan na mag-Nintendo Switch. I killed daddy. Yan mismo yung narinig ng mga pulis mula sa bibig ng isang 11 years old na batang lalaki matapos nilang rumesponde dahil meron daw report ng isang pamamaril. Nakakabigla po yan. Kasi sino mag-aakala na yung bata pala yung makakapatay? And worse, yung tatay niya, yung pinatay niya. Ano nga kaya ang nangyari? And more importantly, I'm sure curious tayong lahat. Ano kaya yung mangyayari dyan sa batang yan? Homicide. Yan yung kasong naging matunog sa social media nito lamang mga nakaraan. Isang bata ang pinag-iisipan at dinidikit sa salitang homicide. Sa totoo lang, para sa akin, napakahirap isipin na magagawa ng isang bata yung ganyang krimen. Lalo na sa sarili niyang ama. Iniisip ko yung mga pamangkin ko. Ako wala naman akong anak pero parang pag iniisip, hindi naman nila kaya. Kahit bigyan mo pa sila, hindi nila magagawa. Takot na takot nga yung mga yan eh. At ang malala dito, etong batang ito, umamin siya. At dahil sa palitang yan, mapapatanong kayo, anong nangyari? Ano yung trigger ng bata para makagawa siya ng ganyang klaseng krimen? I'm sure marami sa inyo yung nagsasabi, nagiging linyahan na natin itong mga tumatanda Iba na mga kabataan ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Clayton. At ang kanyang ginawang krimen noong January 13, 2026 na nagpabago sa ikot ng buhay ng batang ito. Who is Clayton Dietz? Si Clayton ay isang batang lalaki na nakatira sa Perry, Pennsylvania. Inadapt siya ng mag-asawang Jillian at Douglas noong 2018. Walang masyadong resources na available online patungkol sa background ng kanilang pamilya. And even until now, almost a few months na mula nung mangyari ang krimen, wala pa rin po talagang masyadong balita sa progress ng kaso. I'm not sure kung anong nangyari pero siguro ang hula ko po dito ay dahil minor yung batang involved sa kaso, iniiwasan po ng mga otoridad na magkaroon ng unwanted exposure sa social media. However, nandito tayo para pag-usapan itong bagay na ito at mai-apply natin sa kanya-kanya nating mga buhay, Ano nga ba yung nagiging epekto sa mga bata ng pag hinahayaan natin silang maging sutil, kapag binibigay natin lahat ng mga gusto nila, may effect ba yun? Gusto ko na mag-reflect kayo, kaya rin natin dinidiscuss ito. Babalik po tayo sa kwento. Itong si Clayton ay isang typical na bata, baby face, mahilig maglaro, mahilig sa gaming consoles. Ayon din mismo sa post ng nanay niya na si Jillian, siya daw ay sweetest, smart, brave, mouthy little boy. Kaya sino mag-aakala na isang inosenteng bata makakagawa ng krimen at plot twist sa mismong kaarawan niya, birthday niya? Bakit? Ang hirap isipin Ang dami kong mga batang pamangkin, lahat masarap kong panggigilan. Kinukurot ko, binubuisit ko, nilalamuta ko yung mukha nila. Lahat po sila ay malapit sa puso ko. Minsan madalas mapasaway. Madalas din, sobrang cute. At lahat din po sila mahilig sa gadgets at an early age. Pero lagi ko sinasabi na kapag pwedeng wag silang bigyan ng gadgets. Pero lagi kami naglalaro ng Roblox kahit di ako marunong. Kaya naman it's really hard for me to wrap my head around the fact that someone who should still be innocent at that age was able to do something as horrible as this. And he did it intentionally. Sinadya niya, ginusto niya na patayin yung kanyang ama. At ang salarin, Nintendo Switch. Pero Nintendo Switch nga lang ba? O baka naman may ibang mas malalim na dahilan na hindi pa lamang natin nalalaman. Pero ano ba yung nangyari? The crime. Sa araw ng January 13, 2026, sa bahay mismo ng pamilyang Dietz sa Pennsylvania, nananatiling gising hanggang alas 12 ng madaling araw ang mag-asawang Jillian at Douglas para batiin at kantahan ng happy birthday si Clayton mismong pagpatak ng kaarawan nito. Biruin mo ikaw yung susurpresa doon sa anak mo pero ikaw ang nasurpresa. Matapos po siyang batiin happy birthday, agad naman itong natulog daw yung mag-asawa. At paglipas ng ilang oras, nagising si Jillian dahil sa ingay ng narinig niya.
Noong una, akala niya fireworks lang daw. At dahil nga nalimpungatan siya, no? Wala siyang ibang ginawa kundi ang subukang gisingin yung asawa. Gising ka. Wala nangyayari. Pero hindi niya ito masyadong iniisip. Baka naman tulog lang, diba? Minsan may mga malalalim ang tulog eh. Maya-maya, may narinig na siyang parang tumutulong tubig. Dahil sa lubos na pagtataka ay binuksan ni Jillian yung ilaw. At doon niya napagtanto na hindi pala tubig yung tumutulo, kung hindi dugo. Maraming dugo. At galing ito kay Douglas na katabi niya lang. At yun namang kanina lang ay hinihigan niya ay halos puno na ng dugo nung kanyang asawa. Bandang 3:20 a.m. Matapos makabawi ng kaunti sa pagkakabigla, nakatawag ng 911 po si Jillian. At pagdating ng mga respondent sa lugar, nakumpirmang patay na si Douglas, ang 42 years old na asawa ni Jillian. At yung ikinamatay niya, no, alam na nating lahat, binaril siya sa kanyang ulo. Ayon sa mga pulis, pagpasok ni Clayton sa kwarto, narinig nila itong sumisigaw at nagsasabing, "Daddy's dead! Daddy's dead!" Ayon din sa iba pa nilang mga kasama, narinig nila si Clayton habang kausap nito si Jillian at sinabi mismo ng bata na, "Kinikilabutan ako, I killed Daddy." Dahil 3 lang naman yung tao sa bahay nila nung nangyari yung krimen, si Douglas, si Jillian, at si Clayton. At dahil na rin sa mga narinig ng respondents mula sa bata, agad na in-interview at inimbestigahan ng mga pulis itong bata. Ayon mismo kay Clayton, naging maganda naman yung araw niya kasama yung mga magulang niya. Pero ang hindi po nila inaasahan, nung sabihin nito nung pinapatulog na ako ni tatay, nagalit po ako sa kanya. Nagalit daw ito dahil lamang kinuha ni Douglas yung Nintendo Switch niya para makatulog na siya. Dahil gusto niyang mahanap yung Switch, hinalughog niya yung kwarto ng mga magulang niya. Pero imbis na yung Switch ang mahanap niya, ang nakita niya ay ang susi ng kanilang gun safe. Siguro dapat maging lesson to, no, na huwag gawing accessible po ang mga baril sa bahay. Personal kong opinion yan, no? Makukuha po at makukuha ng mga bata yan. Anyway, naisip ni Clayton na baka doon daw tinatago ng tatay niya yung gaming console. Kaya gamit yung susi, binuksan niya to. Pero imbis na Nintendo Switch yung makita niya, isang revolver ang kanyang nakuha. Alam nyo na kung saan papunta, di ba? Na-spoil ko na kayo eh. Pero kahit na alam po natin na yung nangyari, sa totoo lang, hindi ko pa rin matanggap na sa ganito mauuwi yung magandang araw ng pamilya nila. Parang ang bilis talaga ng mga pangyayari, di ba? So nakita na nga ni Clayton yung revolver. Ayon sa kanya, dahil sa galit niya, ay hindi na niya naisip kung ano yung maaaring idulot ng paggamit niya ng baril. Ang mas nakakakilabot pa po dito, sinabi po mismo ng bata na, "I had someone in mind that I was going to shoot." Meron pong tao sa isip ko na babarilin ko. Dito na raw niya nilagyan ng bala yung revolver at tinutok sa ulo at pinaputok ito sa tatay niya na nung mga oras na yon ay walang kamalay-malay at payapa lamang na natutulog. Biruin mo, no, binigyan mo ng pagmamahal yung anak mo ng ganon tas ganyan ng ibabawi sa'yo. Naiintindihan kong sa US marami talagang may mga legal possession ng mga barel para sa self-defense, and although may luck, napaisip lang ako bakit ilalagay yung gun safe sa lugar na maaaring accessible o maaaring maabot ng bata. Lalo pa at ayon sa investigasyon, connected yung kwarto ng mga magulang sa kwarto ni Clayton through their closet. Isa pa, paano natutong mag-load ng totoong revolver yung bata? Just how? Sa YouTube ba? Sa internet? O may nagturo sa... Miski ako kung bibigyan mo ako ng baril, hindi ko alam kung paano ilalagay. Papaka-honest lang po ako na pero yung bata, di ba? Bigla ko tuloy naalala yung laging sermon ng mga magulang natin sa atin, di ba? Yung kaka-computer mo yan. Kasi kung natutunan ng bata through internet or through YouTube yung ganung bagay, hindi malabo na given halos lahat, pwede na nating i-Google at i-YouTube sa panahon ngayon. Parang mas nakakatakot dahil mapapatanong ka na lang, ano pang hindi dapat matutunan yung mga natututunan ng mga bata gamit ang internet? Question of the day nga natin mamaya yan. Totoo naman na maraming positive benefits ang digital age, pero
bit-bit din nito yung napakalaking risk din talaga. Especially sa mga bagets. Ayan, parang iba yung relasyon nila sa internet na ako hindi ko ma-explain sa inyo kasi nung bata kami, hindi naman ganito yung internet pa noon hindi yung paggising mo, di ba, konektado ka na sa internet, hawak ka lang ng phone. Dati hindi may oras lang kami. May oras lang kung gusto namin mag-internet, di ba? However, that being said, lumaki ako na expose sa internet. Sa gaming, pinalaki po ako ng GTA, Barilan, Resident Evil, at kung ano-ano pang laro. But I can confidently say na alam ko naman yung isa sa buhay at hindi. Alam ko naman yung laro at hindi. Hindi ko naman gagawin yung mga bagay na yun sa totoong buhay. And seeing these crimes, tapos ang salarin ay pabata ng pabata, hindi lang bata, pabata ng pabata, I can't help but feel really anxious. Dahil aminin man natin o hindi, mukhang totoo na nga talaga yung sinasabi ng mga matatanda na iba na talaga yung panahon. At totoo, iba na talaga yung panahon. Pero ituloy natin yung kwento. The trial. Dahil na rin sa pag-amin mismo ni Clayton at sa mga nakuhang ebidensya sa crime scene, sinampahan ng kasong criminal homicide ang bata. Siguro iniisip nyo, bata pa yan, paano makakasuhan? Baka press release lang nila. Unahan ko na kayo, no? Mali yung iniisip nyo because Clayton is being tried and was charged as an adult. Ibig sabihin, gaya ng mga nasa legal age ay sasailalim siya sa fair trial. At dahil nga dito ay hinuli si Clayton. Pinusasan, dinetena sa Perry County Prison. Ayon din sa mga balita, by January 13, tinanggihan ng korte yung bail request niya. Saan kaya siya kukuha ng pambail, no? Ayon naman sa Perry County Criminal Docket, etong si Clayton na winave yung kanyang preliminary hearings noong February 19. Ibig sabihin, dinecline nila yung pre-trial at dahil dito ay didiretso na sa Court of Common Pleas yung kaso. Ito yung korte kung saan ginaganap yung hearing for both major criminal and civil cases. Nang makausap ng media yung lawyer ni Clayton, sinabi nito na ang goal niya ay ang madala sa juvenile court yung kaso, yung sa mga bata, no, sa mga minors. Isa rin sa mga tinitingnan ng mga tao ay yung anggulo na baka may iba pang nangyari sa tahanan ng mga deaths na maaaring naging dahilan ng pagtaas ng emosyon nitong si Clayton. Posible din po kasi yan, di ba? Although wala pa namang bagong balita sa ngayon, pero nakitaan din daw ng isang napakalaking pasa sa kaliwang mata yung bata at maliit na hiwa o laceration doon sa lower lip nito. And although wala naman clear explanation na na-release pa hanggang sa ngayon patungkol sa pasa, no, at galos ni Clayton, di maiiwasan na kaliwat kanan na haka-haka yung maririnig mula sa mga taong nag-aabang sa updates ng balitang ito. Base po sa mga nabasa ko, yung iba naghihinala na baka may abuse na nangyari sa loob ng bahay. Hinala po ha! Hinala po. Don't take this as fact. Yung iba naman sinasabing baka nung pinutok ng bata yung baril, natamaan siya ng revolver dahil sa impact nito kaya nagkaroon ng pasa. Hanggang sa ngayon, inaabangan ko pa rin po kung ano na nga ba yung nangyayari sa kasong ito. And as much as I want to give Clayton the benefit of the doubt, na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagawa niya yung ganitong krimen, hindi natin maiaalis na yung bata na mismo yung umamin at isang buhay yung nawala dahil sa pangyayaring ito. Idagdag pa na also, I do not think na justifiable yung galit niya dahil lang sa Nintendo Switch, yung pagbaril niya doon sa kanyang tatay. Siguro kung may mahihiling ako para kay Clayton at sa pamilya niya, sa oras na to, yun yung patas na trial, syempre, di ba? And of course, healing, especially dun sa nanay. Para din mismo kay Clayton. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya sa akin niya, pero parang gusto ko na matuto pa rin siya dun sa ginawa niya. Magiging napakalaki nung epekto nito sa buhay niya, no? Given na bata, sa totoo lang hindi pa po niya naiintindihan lahat nung 11, di ba? Ano bang ginagawa natin nung 11 tayo? Nag-aapiran lang tayo ng text nun Wala pa tayo naiintindihan yan Diba? Medyo magulo din para sa akin kung ano yung magiging opinion ko dito. Sana mas silipin siya ng mga ekspertong mas nakakatindi at hindi ako yung ekspertong yon. Anyway, sabi nga ni Jillian, I've lost both my husband and my son. I cannot even wrap my head around it. I will say this. My husband was the most amazing, incredible man. We were together for 11 years. Nakakalungkot, no? So, gusto ko ngayon, no, na isipin nyo, kung katabi nyo man sa inyong mga paligid,
Etong mga bata na nakikitaan nyo ng pagkasutil. Ay, ako ba, aminin ko, yung mga kapatid ko ng mga bata rin sila, nabubuisit din ako, may pagkasutil din po na ganito. Kaya nga, importante na nandyan yung presensya talaga ng mga magulang, ng mga kuya figures, ay kagaya ko, mga ate figures, para gabayan natin itong mga batang ito. At pag nakikita natin na yung sobra-sobrang ako, gustong-gusto ko pong ini-spoil, no? Yung kapatid ko, bagets pa yan eh. Pero, lagi kong dinidikdik sa utak niya na kahit meron tayo ng mga bagay na to, wala kang karapatan na magalit pag nawala na lahat to, no? Kasi privilege natin to. Pag isang araw ayaw na kitang bigyan, wala kang karapatang magalit sa akin kasi privilege natin lahat ng to. And sana, no? Natututo yung kapatid ko sa akin, no? Ay, tsaka yung mga pamangkin ko. Sana natututo silang lahat sa akin kasi lahat naman sila mahal ko. Lahat sila ini-spoil ko. Ako yung nangi-spoil na tito kasi. Anyway, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At kung gusto nyo ng mga kwentong katulad nito, napakarami po sa ating channel. Ang dami rin po nagsasuggest sa akin sa aking Instagram at Clara the Third. Message nyo lang po ako. Itag nyo ako. Ang saya-saya ako pag nakikita ko na tinatag nyo ako sa mga stories ninyo. Nakikita ko yung mga kinakain ninyo. It makes me happy. So ito na yung tanong natin ha. Sa tingin nyo ba na dapat talagang i-expose sa gadgets at internet yung mga bata? At ano sa tingin nyo yung mas lamang? Yung negatibo o positibong epekto ng internet at gadgets sa mga bata? Slight commentary lang, napapansin ko kasi no, na may maraming mga magulang binibigay na lang yung gadgets doon sa kanilang mga anak. Tas iniiwanan na lang para hindi makulit yung mga bata. Which I personally think nakakaprito sa utak ng mga bata. At napaka-negative ng effect niya. Sa akin lang yun Comment nyo sa ilalim kung nag-a-agree kayo sa akin. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.